Isang lagdalang Katarina at magiging basura ka sa sarili mong diyahanan. Ang tinig ni Marco ay parang laslas ng patalim sa gitna ng ulan. Habang dugo ang nakahandusay sa bangin, nakita ni Katarina ang kanyang kapatid na si Liza, ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng buong buhay na nakangiti habang hinahalikan ang kanyang mapapangasawa sa tapat ng nagliliyab niyang sasakyan. Inagaw nila ang kanyang yaman, ang kanyang mukha, at ang kanyang hininga. Ngunit sa ilalim ng abo ng trahedya, isang bagong anyo ang isisilang. Hindi na siya ang mahinang si Katarina. Siya na si Kat Chavez. Handa ka na bang makita ang impyernong dala ng isang babaeng nagmula sa hukay? Sino nga ba ang dapat matakot? Ang pumatay o ang biktima na tumangging mamatay? Siguraduhin mong wala nang bakas, Marco. Sa ilalim ng bangin na ito, kasama niyang mabubulok ang lahat ng yaman ng mga Alcacid. Ang tinig na yon ni Liza, ang kapatid na itinuring niyang higit pa sa sariling dugo, ay parang malamig na laslas ng patalim sa gitna ng malakas na ulan. Sa loob ng nayupi at dugo ang sasakyan, pilit na idinilat ni Katarina ang kanyang mga mata. Malabo ang paningin niya, ngunit malinaw ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang ate. Sa kanyang nanginginig na kamay, mahigpit na nakakapit si Katarina sa isang maliit na velvet box. Regalo niya sana ito para kay Marco, isang mamahaling relo na may nakaukit na pasasalamat dahil sa pag-aalaga nito sa kanya sa loob ng maraming taon. Sa kabilang kamay, hawak niya ang isang pirasong papel, ang listahan ng mga pangarap na binuo nila para sa kanilang magiging anak. Ang mga bagay na ito, na simbolo ng kanyang wagas na pag-ibig, ay dahan-dahang nababasa ng sarili niyang dugo at ng tubig ulang pumapasok sa basag na bintana. Ang mithiin niyang magbigay ng ligaya ay nauwi sa isang bitag na siya mismo ang nagpondo. Isang matinding hapdi ang gumapang sa kanyang dibdib, hindi dahil sa mga bali niyang buto, kundi dahil sa katotohanang unti-unting lumulunod sa kanyang pagkatao. Naririnig niya ang marahas na paghinga ni Marco, ang lalaking nangako sa harap ng altar ng kanyang ama na poprotektahan siya hanggang sa huling sandali. Ngunit ngayon, ang mga kamay na dati ay humahaplos sa kanyang buhok ay siya ring nagtulak sa kanyang sasakyan patungo sa kamatayan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na martilyo na nagpapaguhos sa kanyang mundo. Ang hangin sa kanyang paligid ay naging amoy gasolina at pagtataksil, nanunuot sa kanyang balat, nagnanakaw ng kanyang hininga. Nais niyang sumigaw, nais niyang itanong kung bakit, ngunit ang tanging lumabas sa kanyang tuyot na lalamunan ay isang mahinang ungol ng pighati. Habang pinapanood niya ang dalawang anino na dahan-dahang lumalayo sa gilid ng bangin, nadama ni Katarina ang unti-unting paglamig ng kanyang katawan. Ang dilim ay nagsimulang bumalot sa kanya, hindi lamang sa paningin, kundi pati na rin sa kanyang kaluluwa. Bakit ang taong pinag-alayan mo ng lahat ng iyong liwanag ay siya ring maglulubog sa iyo sa pinakamadilim na hukay? Ito na ba ang katapusan ng isang anak na ang tanging kasalanan ay ang magmahal ng sobra? O ito pa lamang ang simula ng isang gabi na walang hanggan ang paniningil? Naramdaman ni Katarina ang marahas na pagyanig ng sasakyan habang ito ay nagsisimulang dumaos-dos pababa sa matarik na dalisdis. Sa bawat pag-ikot ng bakal, isang bahagi ng kanyang lumang pagkatao ang namamatay, naiwan sa maputik na kalsada ng Tagaytay. Ang tanging natira sa kanya ay ang lamig ng ulan at ang naglalabang apoy ng galit at pangungulila sa kanyang puso. Nabalot ang lahat ng katahimikan, isang uri ng katahimikan na tila naghihintay ng isang muling pagsilang sa gitna ng malagim na trahedya. Ang dating ikaw ay wala na. Tanggapin mo ang katotohanang kahit ang sarili mong ama, hindi ka na makikilala. Sa anyong yan? Ang mga salitang iyon ng doktor ay parang mga bubog na ibinaon sa bukas na sugat ni Katarina. Nakahiga siya sa isang banyagang kama sa Korea. Balot ng mapuputing benda ang buong mukha na tanging ang mga mata lamang ang may puwang para makakita.
Sa loob ng silid na amoy gamot at kamatayan, tila bumalik sa kanyang gunita ang lagablab ng apoy sa bangin, ang init na tumupok sa kanyang balat, at ang lamig ng pagtataksil na pumatay sa kanyang puso. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay nagdudulot ng matinding kislot sa kanyang mga pisngi, isang paalala na ang bawat hibla ng kanyang laman ay dumaan sa apoy at muling binuo ng mga bakal na instrumento. Sa kanyang tabi, isang maliit na salamin ang nakapatong sa mesa. Dahan-dahan, sa kabila ng panghihina ng kanyang mga braso, sinubukan niyang abutin ito. Ang bawat galaw ay parang paghila sa libu-libong karayom na nakatusok sa kanyang kalamnan. Nang dapo ang kanyang paningin sa sariling refleksyon, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Wala na ang malambot na kurba ng kanyang mga labi. Wala na ang ilong na madalas kurutin ni Gerald nung mga bata pa sila. Ang nakikita niya ay isang estranghero, isang mukhang binuo mula sa pait at pangangailangan. Ang dating Katarina na marupok at madaling masaktan ay tuluyan ng natabunan ng mga tahi at peklat. "Doc, ituloy niyo ang operasyon. I don't care how much it hurts anymore." Bulong niya sa isang boses na hindi na rin niya matandaan. Ang tinig niya ay tila nanggagaling sa kailaliman ng isang madilim na kuweba, gasgas at puno ng puot. "Gawin niyo akong isang babaeng hindi kayang tignan ng direkta. Isang babaeng magiging bangungot ng mga taong pumatay sa akin." Lumipas ang mga buwan na puno ng pagtitiis. Sa bawat pagtanggal ng benda, isang bahagi ng kanyang lumang buhay ang kanyang pilit na kinalilimutan. Naalala niya ang mga hapong kasama si Lola Remedios, ang amoy ng sinigang na niluluto nito, at ang mga tawa nilang dalawa sa hardin. Ngunit ang mga alaalang iyon, na dati ay nagbibigay ng init sa kanyang puso, ay naging mga tinik na nagpapaalala sa kanya na wala na siyang babalikang tahanan. Ang tahanang iyon ay ninakaw na nina Liza at Marco. Ang kanyang pangalan ay binura na sa kasaysayan ng pamilya Alcacid, pinalitan ng isang malamig na lapida sa isang libingang wala namang laman. Habang naglalakad siya sa pasilyo ng klinika, ramdam niya ang pagbabago ng hangin sa kanyang paligid. Ang bawat hakbang niya ay may bigat ng 1,000 plano. Ang kanyang paningin ay hindi na lumuluha. Tuyot na ang mga balon ng kanyang pighati, napalitan ng isang matalas at malamig na determinasyon. Inayos niya ang kanyang suot na mamahaling itim na Amerikana. Ang bawat tupi nito ay perpekto, tulad ng kanyang bagong pagkatao. Sa harap ng malaking bintana na nakaharap sa lungsod ng Seoul, tiningnan ni Katarina ang kanyang bagong anyo sa huling pagkakataon bago bumalik ng Pilipinas. Ang babaeng nasa salamin ay maganda, nakakaakit, ngunit ang kanyang mga mata ay parang 2 itim na batong walang ningning. Wala nang bakas ni Katarina. Ang narito na ay si Kat Chavez, ang babaeng may sapat na yaman at talino upang baligtarin ang mundo ng mga Alcacid. Kung ang pagmamahal ang nagdala sa kanya sa hukay, maaari kaya na ang puot ang magbibigay sa kanya ng bagong buhay? O ang bagong mukhang ito ay isa lamang maskara na kalaunan ay sasakal din sa kanyang tunay na kaluluwa? Isang huling tingin sa huling larawan ni Katarina bago niya ito sinilaban. Habang pinapanood niyang maging abo ang kanyang nakaraan, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang pagbabayad ay nagsisimula na at sisiguraduhin niyang bawat patak ng luhang iniyak niya sa bangin ay babayaran ni Liza at Marco ng dugo at pagsisisi. "Hindi ko akalain na may mas gaganda pa sa mga alahas na suot mo nga ngayong gabi, Liza." Ang boses na yon ni Marco, na dati ay nagpapatibok ng puso ni Katarina sa tuwa, ay tila isang malamig na hanging nagpataas ng balahibo sa kanyang batok. Nakatayo si Kat Chavez sa dilim ng balkonahe ng isang marangyang hotel sa Makati, pinagmamasdan ng kanyang kapatid at ang lalaking pumatay sa kanya. Suot ni Liza ang isang kwintas na brilyante, isang disenyong ninakaw mula sa mga huling sketch ni Katarina. Ang bawat kislap ng mga bato ay tila panunuya sa kanyang alaala.
Sa loob ng kanyang dibdib, naramdaman ni Kat ang marahas na pagpintig ng kanyang puso. Ang kanyang mga daliri na nakahawak sa baso ng alak ay namumuti na sa higpit ng pagkakahawak. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay tila gustong sumigaw, gustong tumakbo, at saksakin ang dalawang taong nagtatawanan sa gitna ng bulwagan. Ngunit ang bagong anyo niya ay hindi para sa padalos-dalos na galit. Ang mukha niya ngayon ay isang perpektong sining ng pasensya at paghihiganti. Huminga siya ng malalim, hinahayaan ang bango ng kanyang mamahaling pabango na kalmado ang kanyang diwa. Dahan-dahan siyang humakbang papasok sa maliwanag na silid. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa makinis na sahig ay tila isang babala na walang sino man sa mga naroroon ang nakakaintindi. Tumigil ang usapan ng ilang mga negosyante nang dumaan siya. Ang kanyang aura ay parang isang reyna na matagal nang nawala at ngayon ay nagbabalik upang bawiin ang kanyang trono. Mr. Alcacid, I presume. Ang tinig ni Kat ay parang sutla, malambing ngunit may talim na hindi agad mahahalata. Napalingon si Marco. Sa isang sandali, tila tumigil ang kanyang paghinga. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang pamilyar na pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Mayroong kung ano sa mga mata ng babaeng nasa harap niya, isang lalim na tila humihila sa kanya pabalik sa isang bangin na pilit na niyang kinakalimutan. Yes, I am. And you are? Tanong ni Marco. Ang kanyang tinig ay bahagyang nanginig. Isang bagay na tanging si Kat lamang ang nakapansin. I am Kat Chavs. Ang bagong investor na balita ko ay kailangan ng inyong kumpanya. Sagot niya habang dahan-dahang inilahad ang kanyang kamay. Ang bawat galaw ni Kat ay pinag-aralan. Ang paraan ng kanyang pagngiti, ang anggulo ng kanyang ulo, ang lahat ay isang bitag na sadyang ginawa para kay Marco. Nang magdapo ang kanilang mga palad, naramdaman ni Marco ang isang kuryente na tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Malamig ang mga kamay ni Kat. Kasing lamig ng tubig ulan sa Tagaytay, 2 taon na ang nakalilipas. Tinitigan siya ni Marco ng matagal, pilit na hinahanap ang isang bagay sa kanyang mukha, isang bakas, isang anino. May problema ba, Mr. Alcacid? Tanong ni Kat. Ang kanyang mga labi ay nakakurba sa isang mapanudyong ng ngiti. Wala. Pasensya na. May naalaala lang akong kakilala. Nauutal na sagot ni Marco habang mabilis na binawi ang kanyang kamay. Eksaktong dumating si Liza. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkairita dahil sa atensyong nakukuha ng ibang babae mula sa kanyang asawa. Nang magtama ang paningin ni Kat at Liza, ang paligid ay tila nag-iba ng kulay. Ang hangin ay naging mabigat. Puno ng hindi sinasabing tensyon. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa likuran ni Liza. Isang pakiramdam na tila may isang taong naglalakad sa ibabaw ng kanyang magiging libingan. Sino siya, Marco? Tanong ni Liza. Ang kanyang boses ay puno ng pagduda at nakatagong selos. Tumingin si Kat Chavez ng direkta sa mga mata ng kanyang kapatid. Ang pagkauhaw niya sa hustisya ay tila isang apoy na gustong sumabog, ngunit nanatili siyang kalmado. Ito pa lamang ang unang hakbang ng kanyang pagsayaw sa gitna ng kanilang mga kasinungalingan. Handa na ba silang harapin ang katotohanang ang bawat kayamanang hawak nila ay may katumbas na sumpa mula sa isang babaeng hindi nila kayang patayin? O, ang bawat halakhak nila ngayong gabi, ang magiging huling tunog ng kaligayahan bago ang tuluyang pagguho ng kanilang mundo. Nang tumalikod si Kat upang iwanan ang mag-asawa, naramdaman niya ang paningin ni Marco na nakasunod sa kanya. Alam niya, ang laso ng pagduda ay naitanim na. Ang anino ng nakaraan ay nagsisimula ng humaba at wala silang mapagtataguan. 2 taon na ang nakalipas, Gerald. Itigil mo na ang kahibangang ito. Kahit anong gawin mo, hindi na mabubuhay ang patay. Ang tinig ni Marco ay puno ng pagkainip habang nakatayo sa hamba ng pinto ng hardin.
Ngunit hindi siya nilingon ni Gerald. Sa halip, mas pinagtuunan ng pansin ng lalaki ang pag-aayos sa mga puting orchid na paborito ni Katarina. Dahan-dahan ang kanyang mga galaw, tila ba ang bawat talulot ng bulaklak ay kasing rupok ng mga alaalang pilit niyang pinanghahawakan. Gamit ang isang basang tela, maingat niyang pinunasan ang alikabok sa isang maliit na frame ng larawan na nakatago sa pagitan ng mga halaman. Ang larawan ni Katarina na tumatawa bago pa man dumating ang dilim sa kanyang buhay. Sa malayo, nakatago sa anino ng isang malaking puno ng akasya, nakatayo si Kat Chavez. Ang kanyang paghinga ay tila tumitigil sa bawat haplos ni Gerald sa larawan. Nararamdaman niya ang pagsikip ng kanyang lalamunan. Ang makita ang lalaking ito, ang lalaking madalas niyang itaboy noon dahil sa takot na masaktan, na naglulusa pa rin para sa kanya, ay isang uri ng sakit na hindi kayang ayusin ng anumang operasyon. Ang bawat luhang pilit na pinipigilan ni Gerald ay tila mga patak ng asido sa puso ni Kat. Napansin ni Kat ang panginginig ng mga kamay ni Gerald. Ang bawat ugat sa kanyang braso ay tila sumisigaw ng pangungulila. Ang hangin sa paligid ay nabalot ng amoy ng sariwang lupa at ang matamis, ngunit nakakalungkot, na bango ng mga orchid. Tila naririnig ni Kat ang tibok ng puso ni Gerald, isang mabigat at mabagal na ritmo ng isang taong nabubuhay lamang sa nakaraan. Nakita niya kung paano itinuon ni Gerald ang kanyang noo sa malamig na salamin ng frame, isang tahimik na panalangin para sa isang kaluluwang akala niya ay payapa na. Kung naroon lang ako, kung hindi lang kita iniwan. Bulong ni Gerald sa hangin. Ang kanyang boses ay basag, puno ng pagsisisi na tila isang mabigat na tanikala na nakagapos sa kanyang buhong pagkatao. Hindi napansin ni Marco ang lalim ng pagdurusa ni Gerald. Ang tanging nakikita niya ay isang balakid sa kanyang mabilis na paglimot. Ngunit para kay Kat, ang bawat kataga ni Gerald ay isang paalala na mayroon pa ring isang piraso ng katotohanan sa gitna ng lahat ng kasinungalingang ito. Gustong humakbang ni Kat. Gustong iparamdam sa lalaki na ang kanyang mga panalangin ay dininig, na ang babaeng iniisip niyang abo na ay nakatayo lamang ilang metro ang layo mula sa kanya. Ngunit nanatiling nakadikit ang kanyang mga paa sa lupa. Ang kanyang bagong muka ay isang pader na naghihiwalay sa kanila. Paano niya ipapaliwanag sa lalaking ito na ang kanyang minahal ay naging isang halimaw na uhaw sa hustisya? Ang hapdi sa dibdib ni Kat ay naging isang matalim na kirot nang makita niyang dahan-dahang hinalikan ni Gerald ang larawan bago ito muling itago sa dilim. Bakit mo pa pinahihirapan ang sarili mo para sa isang alaala, Gerald? Tanong ni Marco bago tuluyang tumalikod at pumasok sa loob ng mansyon. Naiwang mag-isa si Gerald sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Ang kanyang anino sa lupa ay tila isang malaking sugat na hindi kailanman maghihilom. Sa kabilang dako, ang mga mata ni Kat Chavez ay nangingilid ang luha, ngunit mabilis niya itong pinunasan. Ang kanyang pagmamahal ay kailangang manatiling nakabaon, tulad ng bangkay ni Katarina sa ilalim ng dagat, hanggang sa matapos ang lahat. Mayroon pa bang puwang para sa pag-ibig sa isang pusong ang tanging alam na kumpas ay ang paghihiganti? O sadyang huli na ang lahat para sa dalawang kaluluwang pinaglayo ng isang malagim na gabi? Habang papalayo si Kat, naramdaman niya ang isang huling sulyap ni Gerald sa kanyang direksyon. Tumigil ang mundo sa isang saglit. Ang hangin ay tila nagdala ng isang pamilyar na tinig. Isang bulong na tanging ang kanilang mga puso lamang ang nakakaunawa. Isang kilabot ang gumapang sa balat ni Kat nang makita niyang dahan-dahang tumayo si Gerald at nagsimulang humakbang patungo sa kanyang kinaroroonan. Ang kumpanyang ito ay hindi kailangan ng iyong mga alaala, Gerald. Ang kailangan natin ay puhunan. Kung hindi mo kayang lunukin ang pride mo, ako ang gagawa para sa atin. Ang boses ni Liza ay umalingaw-ngaw sa loob ng boardroom ng Alcacid Jewelry, kasing lamig ng aircon na
Tila nagyayelo sa buong silid. Nakaupo si Kat Chavez sa dulo ng mahabang mesa, pinapanood ang kanyang kapatid na lalong naging sakim sa paglipas ng panahon. Ang bawat salita ni Liza ay tila isang sampal sa alaala ng kanilang yumaong ama na itinayo ang kumpanyang ito ng may dangal. Ngunit para kay Liza, ang Alcacid Jewelry ay isa na lamang makinang gumagawa ng pera upang tustusan ang kanyang marangyang pamumuhay. Sa harap ni Kat ay nakalatag ang isang makapal na folder, ang kanyang regalo. Ito ang unang patak ng lason na dahan-dahang uubos sa lahat ng ninakaw ni Liza at Marco. Ang kontratang ito ay tila isang gintong pagkakataon, isang partnership na magdadala sa Alcacid sa pandaigdigang merkado. Ngunit sa katotohanan, ito ay isang mapanirang bitag na unti-unting hihigop sa kanilang mga ari-arian hanggang sa wala nang matira, kundi utang at kahihiyan. Naramdaman ni Kat ang isang pait sa kanyang lalamunan nang dumapo ang kanyang tingin sa bakanteng upuan sa tabi ni Liza. Iyon ang upuang dapat ay sa kanya. Ang bawat sulok ng silid na ito ay may amoy ng kanyang pagkabata, ng mga pangarap na dinurog ng dalawang taong nasa harap niya ngayon. Ang kanyang puso ay tila isang basag na kristal na pilit niyang pinagdudugtong sa pamamagitan ng kanyang puot. Sa ilalim ng mesa, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa kanyang mamahaling bag. Ang bawat kuko ay tila ibinabaon niya sa kanyang sariling palad upang pigilan ang pangangatog ng kanyang katawan. "Miss Chavez, are you still with us?" Tanong ni Marco. Ang kanyang tinig ay may halong paghanga at pag-iingat. Hindi niya maalis ang kanyang paningin sa mukha ni Kat. Tila ba may hinahanap siyang kasagutan sa isang tanong na hindi niya kayang bigkasin. "Of course, Mr. Alcacid. I was just thinking, napakaganda ng kumpanyang ito. Sayang naman kung mapupunta lang sa wala dahil sa maling pamamalakad." Sagot ni Kat. Ang kanyang ngiti ay perpekto, ngunit hindi umaabot sa kanyang mga mata. "This contract is my first step in helping you. Isang lagda niyo lang at magsisimula na ang ating paglalakbay patungo sa itaas." Kinuha ni Liza ang ballpen ng walang pag-aalinlangan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa sakim. Tila nakikita na niya ang mga bagong bahay at sasakyan na mabibili niya mula sa deal na ito. Habang dahan-dahang sumasayad ang dulo ng panulat sa papel, naramdaman ni Kat ang isang kakaibang kilabot. Ang bawat guhit ng tinta ay tila isang hakbang ni Liza patungo sa sarili nitong libingan. Sa bawat segundong lumilipas, ang hangin sa loob ng silid ay tila nagiging mas mabigat, puno ng hindi nakikitang panganib. "There, it's done." Wika ni Liza nang may pagmamalaki, ibinalik ang folder kay Kat. "I'm looking forward to our success, Kat." "I am too, Liza. More than you could ever imagine." Bulong ni Kat. Ang boses niya ay tila isang malambot na kumpas ng kamatayan. Nang tumayo si Kat upang lisanin ang silid, naramdaman niya ang paningin ni Gerald na nakatitig sa kanya mula sa kabilang dulo ng mesa. Ang mga mata ni Gerald ay puno ng pagduda, tila may nababasa siyang panganib sa likod ng magandang mukha ni Kat Chavez. Isang saglit silang nagkatinginan at sa sandaling iyon, tila gumuho ang lahat ng pader na itinayo ni Kat. Ang pag-ibig at ang pangangailangang maghiganti ay nag-umpugan sa kanyang dibdib, nagdulot ng isang nakakabinging ingay sa loob ng kanyang kaluluwa. Habang naglalakad si Kat palabas ng gusali, naramdaman niya ang init ng sikat ng araw sa kanyang balat. Ngunit ang kanyang loob ay nanatiling nagyayelo. Ang unang patak ng lason ay naisalin na, ngunit sapat ba ang pagwasak sa kanilang yaman upang mapawi ang sakit ng kanyang nakaraan? O ang bawat hakbang niya patungo sa hustisya ay lalo lamang siyang inilalayo sa babaeng dati niyang minahal? Pagpasok niya sa kanyang sasakyan, isang maliit na sobre ang nakapatay sa kanyang upuan. Isang sobreng walang pangalan, ngunit may amoy ng mga orchid na paborito ni Katarina. Nang buksan niya ito, isang maikling sulat ang bumungad sa kanya na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso.
Alam ko kung sino ka. Matanda ka na nga. Wala ka pang pakinabang. Kung hindi lang kita kinakaawaan dahil sa katapatan mo sa tatay ko, noon pa kita pinalaya sa bahay na ito. Ang boses ni Liza ay parang hagupit ng latigo na bumasag sa katahimikan ng malawak na kusina ng mga alkasid. Nakatayo si Kat Chavez sa may pintuan, sapat na ang distansya upang makita ang bawat detalye ng kalupitang yon. Nakita niya si Lola Remedios, ang babaeng nagpalaki sa kanya, ang tanging yumakap sa kanya noong mga gabing nangungulila siya sa kanyang ina, na nakayuko at nanginginig ang mga kamay habang pinupulot ang mga piraso ng basag na porselana sa sahig. Ang bawat mahinang pagdaing ng matanda ay tila isang kutsilyong humihiwa sa kaluluwa ni Kat. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang takbuhin ang matanda at yakapin ito ng mahigpit, sabihing narito na ang kanyang alaga, ang kanyang anak. Ngunit nanatiling matigas ang tindig ni Kat. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig kahit na sa loob niya ay tila may isang malaking sunog na tumutupok sa kanyang dibdib. Ang amoy ng nilulutong pagkain na dati ay nagbibigay sa kanya ng ligaya. Ngayon ay tila amoy ng isang sementeryo ng mga pangarap. Ang bawat patak ng pawis sa mukha ni Lola Remedios ay tila isang lason na nagpapatindi sa kanyang pagkauhaw sa hustisya. Miss Chavez, pasensya na sa eksenang ito. Masyado lang talagang matigas ang ulo ng matandang ito. Wika ni Liza nang mapansin ang kanyang presensya. Agad na nagbago ang anyo nito mula sa pagiging halimaw patungo sa isang mapagkunwaring anghel. Hindi ko alam na ganito pala kayo magtrato ng mga taong naglingkod sa inyo ng matagal, Liza. Sagot ni Kat. Ang kanyang tinig ay may halong babala na hindi napansin ng kanyang kapatid. Dahan-dahang lumapit si Kat at yumuko upang tulungan ang matanda. Isang bagay na ikinagulat ni Liza at Marco. Nang magkadapo ang kanilang mga kamay, naramdaman ni Kat ang init ng balat ni Lola Remedios. Ang init na dati ay nagpapatulog sa kanya noong bata pa siya. Isang matinding kurot ang naramdaman niya sa kanyang puso. Gusto niyang bumulong. Gusto niyang sabihin ang salitang nanay. Ngunit pinigil niya ang kanyang sarili. Sa halip, palihim niyang iniwan sa palad ng matanda ang isang maliit na rosaryong gawa sa kahoy. Ang rosaryong ibinigay sa kanya ni Lola Remedios noong ika-7 kaarawan niya. Ang tanging bagay na naisalba niya mula sa nagliliyab na sasakyan. Mag-ingat po kayo, nanay. Baka masugatan kayo. Bulong ni Kat. Ang salitang nanay ay lumabas ng halos hindi marinig, ngunit sapat na upang magpatigil sa paghinga ng matanda. Tumingin si Lola Remedios ng diretso sa mga mata ni Kat. Ang malabong paningin ng matanda ay tila nagkaroon ng linaw sa isang sandali. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Kat. Ang kanyang mga daliri ay humaplos sa isang maliit na bahagi ng balat sa pulso ni Kat. Isang maliit na marka ng serye ng tahi na tila hugis ng isang paru-paro. Isang sikat na balat ni Katerina mula pa noong isilang siya na hindi kayang burahin ng anumang operasyon. Katerina! Ang mahinang bulong ni Lola Remedios sapat lamang upang marinig ni Kat. Ang tinig na iyon ay puno ng pag-asa, takot, at hindi mapaliwanag na pananabik. Nanigas ang buong katawan ni Kat. Ang hangin sa paligid ay tila nawala. Nakita niya ang pagdududa sa mga mata ni Liza na nakatingin sa kanilang dalawa. Ang bawat segundo ay tila isang taon ng paghihirap. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas lumabas sa kanyang hawla. Kailangan niyang pumili. Ang iligtas ang kanyang plano o ang iligtas ang puso ng matandang nagmamahal sa kanya. Pasensya na po, nanay. Nagkakamali po kayo ng kinakausap. Mabilis na sagot ni Kat habang marahas na binawi ang kanyang kamay. Tumalikod siya ng mabilis, hindi hinahayaang makita ng sino man ang luhang sa wakas ay kumawala sa kanyang mga mata. Habang naglalakad siya palabas ng kusina, narinig niya ang mahinang tawag ni Lola Remedios na tila isang dalangin sa gitna ng bagyo.
Ang bawat hakbang ni Kat ay parang pag-iwan sa kanyang sariling kaluluwa. Ang maskara niya ay nagsisimula ng mabitak at ang katotohanan ay tila isang baha na hindi na niya kayang pigilan. Sapat ba ang isang marka sa balat upang sirain ang 2 taon ng pagtatago? O ang yakap ng nakaraan ang magiging mitya ng kanyang tuluyang pagguho bago pa man siya makapaghiganti? Sa labas ng mansyon, sa gitna ng malakas na huni ng mga kuliglig, kita ni Kat si Gerald na nakatayo malapit sa kanyang sasakyan. Hawak nito ang sulat na nakita niya kanina. Ang kanyang mga mata ay puno ng katanungang hindi kayang sagutin ng anumang kasinungalingan. Sino ka ba talaga, Kat? At bakit ang bawat kilos mo ay tila isang awit na matagal ko nang hindi naririnig? Ang boses ni Gerald ay mababa, halos pabulong, ngunit sapat na upang patigilin ang buong mundo ni Kat Chavez. Nakatayo sila sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, malayo sa mga mata ni Liza at Marco. Hawak ni Gerald ang kapirasong papel na may nakasulat na, "Alam ko kung sino ka." At ang bawat salita roon ay tila isang hatol na hindi kayang takasan ni Kat. Ang amoy ng gabi, ang halu-halong bango ng basang lupa, at ang malinis na pabango ni Gerald ay tila sumasakal sa kanya. Hinihila siya pabalik sa isang nakaraang pilit na niyang ibinaon. Nararamdaman ni Kat ang init ng presensya ni Gerald habang dahan-dahan itong humahakbang palapit sa kanya. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabilis na tambol na nagpapayanig sa kanyang buong katawan. Gusto niyang umiwas, gusto niyang tumakbo, ngunit ang kanyang mga paa ay tila naging bahagi na ng semento. Nang dapo ang kamay ni Gerald sa kanyang braso, isang hawak na hindi mahigpit, ngunit puno ng katanungan, tila may kuryenteng gumapang sa balat ni Kat na nagpabalik sa lahat ng kanyang mga alaala. "Mr. Alcacid, masyado kayong mapaglaro. Isang sulat lang, kung ano-ano na ang iniisip niyo." Sagot ni Kat. Pilit na pinapatatag ang kanyang boses sa kabila ng pangangatog ng kanyang tuhod. "Huwag niyo akong itulad sa mga babaeng madali niyong mauto sa inyong mga tula at bulaklak." Tiningnan siya ni Gerald ng diretso sa mga mata. Mayroong isang lalim sa mga mata ng lalaki na tila naghahanap ng isang nawawalang kaluluwa. Sa sandaling iyon, ang maskara ni Kat ay tila naging kasing nipis ng papel. Nakita ni Gerald ang isang kislap ng lungkot sa likod ng matatalas na tingin ng CEO. Dahan-dahang itinaas ni Gerald ang kanyang kamay at hinawi ang isang hibla ng buhok na humaharang sa mukha ni Kat. Ang kanyang haplos ay tila isang mahinang ihip ng hangin, ngunit sapat na upang magdulot ng isang matinding kilig na humaplos sa puso ni Kat. Isang pakiramdam na akala niya ay namatay na kasama ni Katerina. "Ang mga mata mo. Hindi sila nagsisinungaling, Kat," bulong ni Gerald. "Maari mong baguhin ang iyong pangalan, ang iyong mukha, pati na ang iyong yaman. Pero ang paraan ng pagtingin mo sa mga puting orchid, ang paraan ng paghinga mo kapag binabanggit ang pangalan ni Lola Remedios, iisang tao lang ang kilala kong gumagawa niyan." Naramdaman ni Kat ang pagsikip ng kanyang lalamunan. Ang bawat kataga ni Gerald ay tila isang susi na nagbubukas sa mga pinto ng kanyang puso na matagal na niyang nilock. Sa isang sandali, tila nakita niya ang sarili niyang refleksyon sa mga mata ni Gerald, hindi bilang si Kat Chavez na makapangyarihan, kundi bilang si Katarina na muling natagpuan ang kanyang tahanan. Ang hangin sa paligid ay tila tumigil at ang tanging tunog na naririnig ay ang sabay na pagtibok ng kanilang mga puso sa gitna ng katahimikan. Ngunit agad na pumasok sa isip ni Kat ang mukha ni Liza na tumatawa habang siya ay nahuhulog sa bangin. Ang hapdi ng pagtataksil ay muling nag-alab, nilalamon ang anumang tamis na naramdaman niya sa haplos ni Gerald. Marahas niyang binawi ang kanyang braso at tumalikod. "Masyado kang madrama, Gerald. Baka nakakalimutan mong asawa ka ng pinsan ng kapatid ko." Wika ni Kat. Ang kanyang tinig ay muling naging kasing lamig ng yelo. "Huwag mong hayaang ang pangungulila mo sa isang patay ay sirain ang iyong katinuan." "Patay nga ba siya, Kat?"
Ang huling tanong ni Gerald na tila isang huling hiling bago ang bitayan. O sadyang natatakot ka lang na kapag nalaman ko ang totoo, wala ka ng dahilan para maghiganti? Hindi sumagot si Kat. Mabilis siyang pumasok sa kanyang sasakyan. Ang bawat galaw ay puno ng pagmamadali upang takasan ang katotohanang unti-unti na siyang nilalamon. Habang pinapaandar niya ang makina, nakita niya sa side mirror si Gerald na nakatayo pa rin doon, tila isang rebulto ng pag-ibig at pagsisisi. Sapat ba ang pagmamahal ni Gerald upang itigil ang kanyang mga plano? O ang pag-ibig na ito ang magiging pinakamalaking hadlang sa kanyang paghahanap ng hustisya? Nang makalayo na ang kanyang sasakyan, naramdaman ni Kat ang panginginig ng kanyang mga daliri sa manibela. Napatingin siya sa kanyang pulso sa malihat na marka na napansin ni Lola Remedios kanina. Isang matinding kaba ang bumalot sa kanya nang mapagtanto niyang hindi lamang si Gerald ang nakakita sa markang iyon. Sa kanyang cellphone, isang mensahe ang pumasok mula sa isang hindi kilalang numero. Napanood ko ang ginawa mo sa kusina. Alam ko na ang lihim mo, Katarina. Ang bawat ngiti mo, Liza, ay isang insulto sa lupang kinatatayuan mo. Kung alam lang nila na ang kislap ng mga brilyanteng iyan ay nagmula sa dugong dumanak sa bangin. Ang kaisipang ito ay tila isang lason na dahan-dahang ngumunguya sa sistema ni Kat habang nakaupo siya sa gitna ng marangyang hapagkainan ng mga alkasid. Ang silid ay puno ng amoy ng mamahaling truffle pasta at ang halimuyak ng mga sariwang rosas. Ngunit para kay Kat, ang bango ay tila amoy ng nabulok na katotohanan. Sa tapat niya, nakaupo si Liza. Suot ang kanyang pinaka-inosenteng mukha, tumatawa at nagkukwento sa mga piling panauhin tungkol sa kanyang matinding pangungulila sa yumaong kapatid. Naramdaman ni Kat ang panginginig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng lamesa. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Liza ay parang isang marahas na kumpas na nagpapaguho sa kanyang pasensya. Tiningnan niya si Marco na mukhang abalang-abala sa pag-aasikaso sa mga bisita. Tila ba wala itong kinalaman sa krimeng ginawa nila. 2 taon na ang nakalilipas. Ang pagiging perpekto ng mag-asawang ito ay isang dadambuhalang kasinungalingan na handa ng gibain ni Kat. You know, Kat, wika ni Liza habang dahan-dahang humihigop ng alak, ang kanyang mga mata ay nanunuya. Napakaswerte namin na naging katuwang ka namin sa Lotus Collection. Ang disenyong ito ay hango sa mga huling pangarap ng kapatid ko. I'm sure she's smiling from heaven right now. Smiling? O baka naman sumisigaw sa galit, Liza? Ang sagot ni Kat ay mabilis at matalim, na nagdulot ng biglang katahimikan sa paligid ng hapag. Ang tunog ng mga kubyertos na dahan-dahang ibinibitaw sa porselana ay tila mga maliliit na kampana sa gitna ng isang libing. Nakita ni Kat ang biglang pagbabago sa mukha ni Liza, ang pagkaputla ng kanyang mga labi at ang mabilis na pagkurap ng kanyang mga mata. Sa isang sandali, ang maskara ng mapagmahal na kapatid ay tila naging kasing nipis ng sapot ng gagamba. What do you mean, Kat? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay may halong kaba at pagtataka. I mean, ang disenyo ng Lotus Collection ay tungkol sa katapatan. Hindi ba? Paliwanag ni Kat. Muling ibinalik ang kanyang mapanlinlang ng ngiti. Ang sabi sa akin ng mga eksperto, ang lotus ay sumisimbolo sa muling pagsilang mula sa putikan. Napakagandang metaphor para sa isang kumpanyang tila nalulubog na bago ako dumating. Nakita ni Kat ang mahigpit na pagkakahawak ni Liza sa kanyang tinidor. Ang bawat ugat sa leeg ni Liza ay nagsisimulang lumitaw. Isang senyales na ang galit ay unti-unti nang bumubukal sa ilalim ng kanyang pekeng kabutihan. Ito ang gusto ni Kat. Ang makitang mabasag ang katahimikan ni Liza. Ang makitang lumabas ang tunay na kulay ng halimaw na nakatago sa likod ng mamahaling damit at alahas. Isang matinding tensyon ang bumalot sa buong silid. Ang bawat hininga ay tila may bigat at ang bawat sulyap ay puno ng hindi sinasabing hinala.
Sa gitna ng pagkakatahimik na ito, isang katulong ang lumapit kay Liza at may ibinulong na nagpabagsak sa hawak nitong baso. Ang mapulang alak ay kumalat sa maputing tela ng lamesa, tila sariwang dugo na muling dumanak sa harapan ni Kat. "May problema ba, Liza?" tanong ni Kat. Ang kanyang boses ay puno ng mapait na tamis. "Excuse me, I need to take this call." Nautal na sagot ni Liza habang mabilis na tumayo. Halos madapa ito sa pagmamadali. Isang bagay na hindi kailanman gagawin ng isang perpektong alkasid. Tiningnan ni Kat ang kanyang cellphone sa ilalim ng lamesa. Ang mensaheng natanggap niya kanina ay muling binasa ng kanyang isipan. Hindi siya natatakot sa nagbabanta sa kanya. Sa katunayan, ang bawat banta ay tila gasolina sa apoy ng kanyang paghihiganti. Nang lumingon si Kat sa direksyon ni Gerald, nakita niyang nakatitig din ito sa kanya. Mayroong malalim na pag-unawa sa mga mata ni Gerald, isang tahimik na pakikidalamhati na tila nagsasabing alam niya ang bawat sakit na nararamdaman ni Kat. Sa sandaling iyon, ang amoy ng pabango ni Liza na naiwan sa hangin, ang parehong pabangong ginagamit ni Katarina noon, ay tila naging isang paalala na ang lahat ng ninakaw ay kailangang ibalik. Sino ang tumawag kay Liza na nagpahulog sa kanyang maskara? At hanggang kailan kayang panindigan ni Kat ang kanyang pagiging estranghero sa harap ng mga taong dati niyang itinuring na pamilya? Ang hangin sa labas ng bintana ay nagsimulang humipan ng malakas, yuyugyog sa mga kurtina ng mansyon. Isang kilabot ang gumapang sa balat ni Kat nang makita niyang bumalik si Liza sa silid. Ang kanyang mukha ay hindi natakot, kundi puno ng isang madilim at nakakatakot na determinasyon. "You want to play, Kat? Then let's play!" Bulong ni Liza sa hangin habang muling umupo sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang bagong uri ng kasamaan. "Bagay na bagay sa akin ang kwintas na ito, Marco. Parang isinukat talaga para sa bagong reyna ng mga Alcacid." Ang boses ni Liza ay puno ng pagmamalaki habang hinaharap niya ang malaking salamin sa gitna ng silid. Nakatayo si Kat Chavez sa may pintuan at sa isang sandali, tila tumigil ang daloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Doon, sa maputing leeg ng kanyang kapatid, nakapulupot ang isang antigong kwintas na gawa sa puting ginto at may pambihirang asul na sapiro sa gitna. Ang Lagrimas de Maria, ang huling pamanang iniwan sa kanya ng kanyang ina bago ito bawian ng buhay. Ang kwintas na ito ang dapat na suot ni Katarina sa araw ng kanyang kasal, ang simbolo ng dangal at pag-ibig na hindi kailanman dapat madapuan ng maruruming kamay. Naramdaman ni Kat ang isang matinding init na gumagapang mula sa kanyang talampakan hanggang sa kanyang dibdib. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang marahas na sigaw ng pag-aglahi. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit sa ilalim ng kanyang Amerikana. Ang kanyang mga kuko ay ibinabaon niya sa kanyang sariling palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi, isang paraan upang hindi siya sumabog sa galit. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Liza ay tila naging amoy ng lason na nunuot sa kanyang ilong. Nagpapaalala sa kanya na ang babaeng ito ay isang magnanakaw, hindi lamang ng yaman, kundi pati na rin ng kanyang buong pagkatao. "Napakaganda, hindi ba, Kat?" tanong ni Liza. Lumingon ito sa kanya ng may mapanuyang ngiti. Sabi ni Marco, nahanap daw ito sa isang tagong vault ni Katarina. Sayang naman kung mabubulok lang sa dilim, kaya minabuti kong gamitin para sa ating paglulunsad bukas. Dahan-dahang humakbang si Kat palapit kay Liza. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay tila isang banta ng paparating na bagyo. Ang hangin sa silid ay naging tuyot, puno ng tensyon, na tila isang kumpas na lamang ay sasabog na. Tinitigan ni Kat ang sapiro. Nakita niya ang sarili niyang refleksyon sa kislap nito. Isang mukhang punong-puno ng pait. Tila nararamdaman niya ang tinig ng kanyang ina na bumubulong sa kanya, humihingi ng katarungan para sa lapastangang gawaing ito.
Masyadong mabigat ang kwintas na yan para sa'yo, Liza. Ang tinig ni Kat ay mababa, kasing lamig ng bakal sa kailaliman ng dagat. Ang mga ganyang uri ng hiyas ay hindi basta-basta isinusuot. Sabi nila, ang mga alahas na may mahabang kasaysayan ay marunong mamili ng kanilang tunay na nagmamay-ari. At kapag ang isang magnanakaw ang nagsuot nito, tila ba sinasakal nito ang kanyang hininga. Bahagyang nanginig ang mga kamay ni Liza na nakahawak sa asul na sapiro. Ang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi ay dahan-dahang napalitan ng pagkairita at isang hindi maipaliwanag na takot. Nakita ni Kat ang mabilis na pagtaas-baba ng dibdib ni Liza. Ang bawat hininga nito ay tila kinakapos sa gitna ng katahimikan. Anong ibig mong sabihin, Kat? Inggit ba yan? Asik ni Liza. Pilit na ibinabalik ang kanyang tapang. Hindi inggit ang nararamdaman ko, Liza, kundi pandidiri. Sagot ni Kat. Dahan-dahan niyang inayos ang buhok ni Liza na malapit sa kwintas. Isang galaw na tila paghaplos ng isang kaibigan, ngunit may banta ng isang kaaway. Siguraduhin mong hindi ka masasakal sa bigat ng iyong mga kasalanan bukas dahil ang pamanang iyan, hinding-hindi niyan papayagang ang isang tulad mo ang magdala sa kanya sa altar ng tagumpay. Nang lumabas si Kat sa silid, naramdaman niya ang matinding panginginig ng kanyang buong katawan. Isang malaking bara sa kanyang lalamunan ang tila gustong lumabas bilang isang malakas na hagulhol, ngunit nanatiling tuyo ang kanyang mga mata. Sa bawat hakbang niya palayo, ang bawat kislap ng asul na sapiro ay tila nakaukit na sa kanyang isipan, isang paalala na ang digmaang ito ay personal na. Pagdating niya sa kanyang sasakyan, isang pamilyar na anino ang nakatayo sa may parking lot. Si Gerald. Hawak nito ang isang maliit na asul na kahon na tila ba matagal na nitong itinatago. Ang mga mata ni Gerald ay puno ng lungkot at nang makita niya si Kat, tila ba nakita niya ang isang multong matagal na niyang hinahanap. Kat, kailangan nating mag-usap, wika ni Gerald. May nahanap ako sa mga gamit ni Katarina. Isang bagay na hindi kailanman nahanap ni Liza at Marco. Isang bagay na magpapatunay na ang lahat ng ito, ang buong buhay ni Liza at Marco, ay isang malaking kasinungalingan. Nanigas si Kat. Ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip. Ano ang nahanap ni Gerald na maaaring magpabago sa takbo ng kanyang paghihiganti? At handa ba siyang harapin ang katotohanang baka may isang taong mas nakakaalam ng kanyang lihim kaysa sa kanyang inaakala? Ang pag-ibig ay parang alahas, Marco. Kapag naging luma na at nawalan ng kislap, madali itong palitan ng bago at mas maningning. Ang boses ni Kat Chavez ay isang malambing na bulong sa gitna ng tahimik at madilim na opisina ng Alcacid Jewelry. Labas ng bintana, ang malakas na buhos ng ulan ay tila isang malungkot na musika na sumasabay sa pintig ng kaba sa dibdib ni Marco. Nakatayo si Kat sa likuran ni Marco, dahan-dahang inayos ang gusot sa kwelyo ng Amerikana nito. Ang bawat haplos ng kanyang mga daliri ay tila isang kuryenteng gumagapang sa balat ng lalaki, nagpapalimot dito sa lahat ng ingay at gulo ng kumpanya. Naramdaman ni Kat ang panginginig ng mga balikat ni Marco. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango, isang kakaibang bango na malayo sa dating gamit ni Katarina, ay tila laso na dahan-dahang nagpapatulog sa konsensya ng lalaki. Sa loob ng kanyang sarili, nadidiri si Kat sa bawat segundong kailangan niyang hawakan ang balat ng taong nagtulak sa kanya sa kamatayan. Ngunit kailangan niya itong gawin. Ang bawat mapanlinlang na ngiti at malambot na haplos ay bahagi ng isang bitag na sadyang ginawa upang wasakin ang tanging bagay na nagbubuklod kina Marco at Liza. Ang kanilang tiwala sa isa't isa. Masyado kang nagtatrabaho, Marco. Hindi ba dapat ay pinapahalagahan ka ng asawa mo? Wika ni Kat. Ang kanyang tinig ay puno ng pekeng awa. Kung ako ang nasa posisyon niya, sisiguraduhin kong sa akin lang ang atensyon mo at hindi sa mga papeles na ito.
Humarap si Marco kay Kat. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa ilalim ng hipnotismo ng babaeng nasa harap niya. Inabot ni Kat ang mukha ni Marco. Ang kanyang palad ay dahan-dahang humaplos sa pisngi nito, isang galaw na sadyang pinatagal upang bigyan ng pagkakataon ang sino mang nanonood sa dilim. At hindi siya nagkamali. Isang marahas na pagbukas ng pinto ang bumasag sa katahimikan ng silid. Doon, sa hamba ng pinto, nakatayo si Liza. Ang kanyang mukha ay kasing pula ng apoy sa galit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa mga kamay ni Kat na nakadapo pa rin sa mukha ng kanyang asawa. Ang hangin sa silid ay tila naging kasing talim ng mga bubog, handang humiwa sa sino mang gagalaw. Marco! Anong ibig sabihin nito? Ang yaw ni Liza ay parang isang putok ng baril na umalingaw-ngaw sa buong gusali. Mabilis na lumayo si Kat. Suot ang isang mukhang tila ba na bigla at nahiya. Yumuko siya ng bahagya, ngunit sa likod ng kanyang mga buhok na tumatakip sa kanyang mukha, isang malamig at mapanuyang ngiti ang sumilay. Nakita niya ang bawat ugat sa leeg ni Liza na tila puputok na sa sobrang selos. Ang bawat pagsisikap ni Liza na maging perpektong asawa ay gumuho sa isang saglit. Liza, sandali, it's not what you think. Nautal na paliwanag ni Marco, ang kanyang mukha ay punong-puno ng takot at pagkapahiya. Not what I think? Nakikita ko ang paraan ng pagtingin mo sa kanya, Marco. Nakita ko kung paano kanya hawakan. Muling sigaw ni Liza. Dahan-dahan siyang lumapit at isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Marco. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay tila musika sa pandinig ni Kat. Pinanood niya ang 2 taong dati ay nagkakaisa sa pagpatay sa kanya, na ngayon ay nag-aaway na parang mga hayop sa harap niya. Ang amoy ng pagtataksil ay muling nanamnam ni Kat, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya ang biktima. I think I should leave. Ayaw kong makagulo sa inyong mag-asawa. Wika ni Kat sa isang malungkot na boses. Kinuha niya ang kanyang bag at dahan-dahang naglakad palabas. Hindi pinapansin ang mga mura at sumbat na ipinupukol sa kanya ni Liza. Pagdating niya sa parking lot, naramdaman ni Kat ang malamig na ulan sa kanyang mukha. Tumingala siya sa langit at huminga ng malalim. Ang unang bitak sa pundasyon ng kanilang pagsasama ay narito na. Ang gabi ay naging kasing dilim ng kanyang poot, ngunit may isang liwanag na hindi niya inaasahan. Sa loob ng kanyang sasakyan, nakaupo si Gerald. Hawak nito ang isang recorder na tila ba narinig ang lahat ng nangyari sa loob ng opisina. Ang mga mata ni Gerald ay hindi na puno ng lungkot, kundi ng isang matinding determinasyon na nakakatakot tignan. Handa ka na bang marinig ang huling pagtatapat ni Marco bago ka mahulog sa bangin, Kat? O dapat ba kitang tawaging Katarina? Ang boses ni Gerald ay tila isang kulog na nagpayanig sa buong pagkatao ni Kat. Ang lihim na pilit niyang itinatago ay tila hawak na ng lalaking pinakaiiwasan niyang makasakit. Akala mo ba kapag nakuha mo na ang lahat, tatahimik na ang gabi? Ang bulong na iyon ay tila nagmula sa kailaliman ng lupa, nanunuot sa bawat sulok ng madilim na kwarto ni Liza. Nakaupo siya sa harap ng kanyang malaking salamin. Ang kamay ay nanginginig habang hawak ang isang bote ng gamot pampatulog. Sa labas, ang hangin ay marahas na humahampas sa mga bintana ng mansyon. Lumilikha ng isang tunog na tila mga daliring kumakalo sa salamin, naghahanap ng paraan upang makapasok. Ang amoy sa loob ng silid ay biglang nagbago. Hindi na ito amoy ng mamahaling pabango, kundi ang masangsang na bango ng mga bulaklak ng jasmine, ang paboritong bulaklak ni Katarina na madalas nitong ilagay sa florera bago ang trahedya. Naramdaman ni Liza ang malamig na pawis na gumagapang sa kanyang likuran. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na yabag ng sapatos na papalapit sa kanyang likuran. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang paningin sa salamin at doon, sa gitna ng dilim, nakita niya ang isang anino. Isang babaeng nakaputi, duguan ng muka,
at may mga matang tila dalawang uling na naglalagablab sa puot. Katerina! Ang boses ni Liza ay halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan. Ang kanyang buong katawan ay tanay ng matinding panginginig. Tila ba ang bawat buto niya ay naging yelo sa takot. Mabilis siyang lumingon, ngunit wala siyang nakita, kundi ang nakabukas na pinto ng balkonahe. Ang mga kurtina ay malayang humahampas sa hangin. Tila ba mga dambuhalang pakpak na handang lumamon sa kanya. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay naging kasing bigat ng isang sumpa. Sa bawat segundo, ang bawat anino sa dingding ay tila nagiging kamay na handang sumakal sa kanyang leeg. Ang pag-iisip ni Liza ay tila isang basag na salamin. Bawat piraso ay nagpapakita ng kanyang mga kasalanan. Isang mahinang tunog ng musika ang biglang narinig mula sa ilalim ng kanyang kama. Isang music box na matagal na niyang ipinatapon. Ang paboritong pag-aari ni Katerina noong bata pa sila. Ang bawat nota ay tila isang tinik na bumabaon sa kanyang utak, nagpapaalala sa kanya ng bawat tawa at bawat pangakong binali niya. Marco! Marco, tulungan mo ako! Ang iyaw ni Liza ay puno ng desperasyon. Tumakbo siya palabas ng silid. Ang kanyang mga paa ay tila bumibigay sa bigat ng kanyang sariling konsensya. Nang makarating siya sa sala, nakita niya si Marco na nakaupo sa dilim, may hawak na baso ng alak. Ngunit nang humarap ito sa kanya, hindi ang mukha ng kanyang asawa ang nakita niya. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, ang mukha ni Marco ay tila naging mukha ng isang bangkay. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya nang walang buhay. Bakit mo ako pinatay, Liza? Ang tanong na narinig niya ay hindi boses ni Marco, kundi ang malambing at nakakangilabot na tinig ni Katerina. Napaluhod si Liza sa gitna ng sala. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mga tainga upang hindi marinig ang mga bulong. Ang bawat sulok ng mansyong pinaghirapan niyang agawin ay tila nagiging isang malaking bilangguan. Ang yaman na kanyang ninakaw ay hindi nagbigay sa kanya ng kapayapaan, kundi ng isang impyernong siya mismo ang gumawa. Sa kabilang panig ng hardin, nakatayo si Kat Chavez sa ilalim ng puno ng akasya. Hawak ang isang maliit na remote control para sa isang hidden speaker na itinago niya sa loob ng mansyon. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Ang lason ng takot ay mas mabagsik kaysa sa anumang sandata. Ang makita ang kanyang kapatid na unti-unting nawawala sa katinuan ay ang unang bahagi ng kanyang matamis na paniningil. Ngunit sa gitna ng kanyang panonood, naramdaman ni Kat ang isang kamay na dahan-dahang pumatong sa kanyang balikat. Isang mainit na haplos na hindi niya inaasahan. Tama na ito, Katerina. Baka pati ang sarili mo ay mabulag na sa dilim ng iyong paghihiganti. Ang boses ni Gerald ay puno ng pag-aalala at pait. Sa pagharap ni Kat, nakita niya ang luhang dumadaloy sa mga mata ng lalaki. Ang lalaking nakakaalam na ng bawat lihim ng kanyang kaluluwa. Sapat ba ang takot upang pagbayarin si Liza sa lahat ng kanyang ginawa? O ang paghihiganting ito ang magiging mitya upang tuluyang mawala ang natitirang kabutihan sa puso ni Kat Chavez? Sa di kalayuan, isang tunog ng sirena ng ambulansya ang nagsimulang marinig, papalapit sa mansyon ng mga Alcacid. Isang panibagong trahedya ang nakatakdang maganap, at sa pagkakataong ito, walang sino man ang nakakaalam kung sino ang susunod na biktima. Hindi ang mukhang ito ang minahal ko, Katerina, kundi ang kaluluwang dahan-dahan ng kinakain ng puot sa loob ng katawang yan. Ang mga salitang yun ni Gerald ay tila isang matalim na palaso na bumaon sa pinakamalalim na bahagi ng puso ni Kat Chavez. Nakatayo siya sa gitna ng madilim na hardin, hawak pa rin ang remote control na ginamit niya upang takutin si Liza. Ang lamig ng gabi ay nanunuot sa kanyang balat, ngunit ang init ng mga luhang nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata ang mas masakit dalahin.
Ang bawat salita ni Gerald ay tila isang paghatol sa lahat ng pagpapanggap na ginawa niya sa loob ng 2 taon. Dahan-dahang itinaas ni Gerald ang kanyang kamay. Hawak ang isang makapal na asul na folder. Nang buksan niya ito sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, bumungad kay Kat ang mga dokumentong pilit niyang itinago sa kailaliman ng isang vault sa Korea. Ang mga larawan ng kanyang duguang mukha bago ang operasyon, ang mga teknikal na detalye ng pagbabago sa kanyang boses, at ang bawat tahi na ginawa upang burahin si Katarina sa mundong ito. Ang bawat pahina ay tila isang piraso ng kanyang sirang pagkatao na ngayon ay nakalatag sa harap ng lalaking tanging naging tapat sa kanya. Naramdaman ni Kat ang pangangatog ng kanyang mga tuhod. Ang hangin sa paligid ay tila naging kasing bigat ng semento. Dahan-dahang nilulunod ang kanyang hininga. Ang amoy ng mga orchid na paborito niya, na dati ay nagbibigay ng kapayapaan, ngayon ay tila nanunumbat sa kanyang bawat kasinungalingan. Sa loob ng kanyang dibdib, ang puso ni Kat ay tila isang basag na kampana. Bawat tibok ay naglalabas ng isang paos at masakit na tunog. "Gerald, stop! Wala kang alam sa pinagdaanan ko." Bulong ni Kat. Ang kanyang boses ay nanginginig. Unti-unti nang nawawala ang awtoridad ni Kat Chavez. "I know everything now. Nakita ko ang bawat peklat mo sa mga papel na ito." Ang sigaw ni Gerald ay puno ng pait at pagmamahal. Humakbang siya palapit at hinawakan ang mga balikat ni Kat. Tila ba sinusubukang gisingin ang babaeng matagal na niyang inakalang patay. "Bakit kailangang mag-isa ka? Bakit kailangang maging ganito ka kalupit, Katarina? Hindi ito ang babaeng kilala ko. Dahil ang babaeng kilala mo ay namatay na sa bangin na iyon." Ang hiyaw ni Kat ay sumabog sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ang mga luha ay tuluyan ng dinaloy sa kanyang mga pisngi. Bumabasa sa kanyang mamahaling makeup, inilalantad ang pait na matagal nang nakakubli. Pinanood ko silang maghalikan habang nag-aapoy ang sasakyan ko. Naramdaman ko ang bawat hibla ng laman ko na natutupok habang naririnig ko ang tawa ni Liza. "Gerald, kailangan nilang magbayad. Kailangan nilang maranasan ang bawat impyernong dinanas ko." Nanatiling tahimik si Gerald. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding awa na mas masakit pa para kay Kat kaysa sa anumang galit. Dahan-dahang ibinaba ni Gerald ang kanyang kamay at hinaplos ang mukha ni Kat. Ang kanyang hinlalaki ay maingat na pinunasan ang mga luha nito. Ang haplos na yon, ang pamilyar na init at lambing, ay tila isang kumpas na nagpaguho sa lahat ng mga pader na itinayo ni Kat. Sa isang sandali, tila bumalik sila sa ilalim ng puno ng akasya noong mga bata pa sila, bago pa man madungisan ng sakim ang kanilang mga buhay. "Nandito na ako, Katarina. Hindi mo na kailangang lumaban ng mag-isa," bulong ni Gerald. "Pero ang paghihiganti ay isang lason na papatay din sa'yo. Hayaan mong tulungan kitang makuha ang hustisya sa tamang paraan. Huwag mong hayaang maging katulad kanila." Naramdaman ni Kat ang paghupa ng kanyang galit, na palitan ng isang matinding pagod na tila pasan-pasan niya ang buong mundo. Isinandal niya ang kanyang noo sa dibdib ni Gerald. Hinahayaan ang bango ng katawan nito na maging silungan niya sa gitna ng bagyo. Ang bawat hininga ni Gerald ay tila isang pangako ng kaligtasan. Ngunit sa gitna ng kanilang madamdaming pagtatagpo, isang tunog ng pagkabasag ng tuyong sanga ang narinig mula sa likuran ng mga halaman. Mabilis na kumalas si Kat at lumingon. Ang kanyang mga mata ay muling naging matalas at alerto. Doon, sa dilim, nakatayo si Marco. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng bahagi ng katotohanan. Hawak ang isang recorder na tila ba narinig ang bawat salitang binitawan nila. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at takot. Tila ba nakakita siya ng isang multong naglalakad sa gitna ng gabi. "Katarina?" Ang boses ni Marco ay tila isang sumpa na bumasag sa lahat ng kanilang katahimikan.
Mayroon pa bang matatakasan si Kat Chavez ngayong ang katotohanan ay tila isang apoy na mabilis na kumakalat sa buong mansyon? O ito na ang mitya ng isang huling labanan na walang katiyakan kung sino ang mananatiling buhay? Isang marahas na kidlat ang gumuhit sa langit, nagbibigay ng isang panandaliang liwanag na nagpakita sa 3 taong nakatayo sa gitna ng hardin, ang biktima, ang tagapagligtas, at ang mamatay tao. Ang ulan ay nagsimulang pumatak, kasing lamig ng mga lihim na hindi na kayang itago ng gabi. Katarina, buhay ka? Paanong nangyari ito? Ang tinig ni Marco ay tila isang basag na plaka, nanginginig sa pagitan ng matinding takot at hindi makapaniwalang pagkamangha. Nakatayo siya sa gitna ng basang damuhan. Ang kanyang mukha ay namumutla sa ilalim ng liwanag ng kidlat. Ang recorder na hawak niya ay tila naging kasing init ng baga, nagpapaso sa kanyang palad habang ang bawat salitang binitawan ni na Gerald at Kat ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang amoy ng basang lupa at ang paparating na unos ay tila naging saksi sa muling pagkabuhay ng kanyang pinakamalaking kasalanan. Sa isang iglap, humarang si Gerald sa harap ni Kat. Ang kanyang mga balikat ay matatag, tila isang pader na hindi kayang tibagin ng anumang banta ni Marco. Naramdaman ni Kat ang init ng likuran ni Gerald, isang pakiramdam ng proteksyon na matagal na niyang kinalimutan. Ang kanyang puso, na kanina lamang ay punong-puno ng pait, ay tila nakahanap ng isang pansamantalang pahinga sa gitna ng kaguluhan. Oh, Marco, buhay siya. At sa pagkakataong ito, wala ka nang magagawa para saktan siya. Ang boses ni Gerald ay mababa, ngunit puno ng awtoridad. Kasing talim ng kidlat na gumuguhit sa langit. Hawak ko ang lahat ng ebidensya. Ang bawat salitang binitawan mo tungkol sa nangyari sa bangin, lahat ay narito. Nalilisik ang mga mata ni Marco habang tinititigan ng dalawa. Ang kanyang paghinga ay mabilis at marahas, tila isang hayop na nasukol sa isang sulok. Akala niyo ba ay matatakot niyo ako? Sa tingin niyo ba ay may maniniwala sa inyo? Isang babaeng nagpalit ng muka at isang lalaking matagal ng baliw sa pag-ibig. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Ngunit ang panginginig ng kanyang mga tuhod ay hindi niya maitago. Mabilis na tumalikod si Marco at tumakbo patungo sa mansyon, tila isang aninong pilit na tumatakas sa liwanag ng katotohanan. Alam ni Kat na hindi ito ang huli. Ang pagtakas ni Marco ay simula lamang ng isang mas madugong labanan. Nang mawala na sa paningin ang anino ni Marco, dinala ni Gerald si Kat sa ilalim ng malaking balkonahe upang masilungan mula sa lumalakas na ulan. Doon, sa gitna ng ingay ng mga patak ng tubig sa bubong, muling nagtama ang kanilang mga mata. Ang bawat hininga ni Kat ay tila may kasamang panunumbat sa sarili, ngunit sa tuwing titingin siya kay Gerald, ang lahat ng yon ay napapalitan ng isang kakaibang liwanag. Gerald, bakit? Bulong ni Kat. Masisira ang buhay mo dahil sa akin. Pwede kang madamay sa galit ni Liza. Hinawakan ni Gerald ang mga kamay ni Kat. Ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa mga palad nito. Ang init ng kanyang balat ay tila isang gamot na nagpapahilom sa bawat sugat ng kaluluwa ni Kat. Katarina, matagal na akong patay. Simula nang mawala ka. Ang mabuhay para sa hustisya mo, ang tanging bagay na nagbibigay sa akin ng dahilan para huminga. Hindi kita iiwan. Kahit anong mangyari, sabay nating tatapusin ang impyernong sinimulan nila. Isang golden moment ang namagitan sa kanila. Isang sandali kung saan ang mundo ay tila tumigil sa pag-ikot. Walang salita, walang ingay, kundi ang sabay na tibok ng kanilang mga puso sa gitna ng gabi. Dahan-dahang iniyuko ni Gerald ang kanyang ulo at idinikit ang kanyang noo sa noo ni Kat. Ang amoy ng ulan at ang bango ni Gerald ay naghalo, lumilikha ng isang alaala na hinding-hindi mabubura ng anumang operasyon
o pagpapalit ng pangalan. Pangako, wika ni Kat sa isang boses na puno ng bagong lakas. Hindi na ako lalaban ng mag-isa. Sabay nating babawin ang lahat ng ninakaw nila. Isang matinding kilig ang gumapang sa buong pagkatao ni Kat nang maramdaman niya ang mahigpit na yakap ni Gerald. Isang yakap na hindi lamang nagbibigay ng init, kundi nagbibigay ng pag-asa na sa kabila ng lahat ng dilim, mayroon pa ring isang bituin na gagabay sa kanila. Ang kanilang sumpaan sa ilalim ng ulan at sa gitna ng banta ng kamatayan ay naging mitya ng isang bagong simula. Ngunit ang katahimikan ay muling bumasag nang marinig nila ang isang malakas na sigaw mula sa loob ng mansyon. Isang sigaw na hindi galing kay Marco, kundi kay Liza. Nasaan ang matandang yun? Nasaan si Remedios? Naramdaman ni Kat ang biglang paglamig ng kanyang dugo. Ang kanyang boses ay tila nawala sa gitna ng malakas na kulog. Napatingin siya kay Gerald at ang parehong takot ay nakita niya sa mga mata nito. Alam nila, ang susunod na biktima ni Liza ay ang taong pinakamahalaga kay Katarina. Sapat ba ang kanilang bagong sumpaan upang iligtas ang kaisa-isang taong nag-uugnay sa kanila sa nakaraan? O ang galit ni Liza ang tuluyang puputol sa huling hibla ng pag-asa ni Katarina? Huwag mong dungisan ang iyong mga kamay sa isang matandang wala namang halaga, Liza. Hayaan mong ako na ang magligpit sa kanya para sa iyo. Ang mga salitang yon ni Kat Chavez ay tila isang malamig na buhos ng tubig na nagpatahimik sa buong kusina. Nakatayo si Liza sa harap ni Lola Remedios. Ang kanyang kamay ay nakataas na tila handang manampal. Habang ang matanda ay nakaluhod sa sahig, yakap-yakap ang kanyang dibdib. Sa loob ng puso ni Kat, bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw sa galit. Gusto niyang sugurin ang kanyang kapatid at iparamdam dito ang bawat sakit na idinudulot nito sa matanda. Ngunit kailangan niyang panatilihin ang kanyang maskara. Ang bawat hininga ni Kat ay tila isang nakatagong patalim, naghihintay ng tamang pagkakataon upang bumitaw. Dahan-dahang lumapit si Kat. Ang bawat tunog ng kanyang takong sa tiles ng sahig ay tila isang martilyo na nagpapatibay sa kanyang determinasyon. Ang amoy ng takot ni Lola Remedios ay humahalo sa amoy ng nilulutong pagkain, isang mapait na kombinasyon na nagpapasikip sa dibdib ni Kat. Tumingin siya kay Lola Remedios. Ang mga mata ng matanda ay puno ng luha. Ngunit may isang kislap ng pagkilala na tila nagsasabing, "Anak, alam ko ang iyong sakripisyo." Ibig mong sabihin, Kat, ikaw na ang bahala sa kanya? Tanong ni Liza. Dahan-dahang ibinaba ang kanyang kamay habang ang isang mapanuyang ngumangiti ay sumingilay sa kanyang mga labi. Mabuti naman. Pagod na ako sa katandaan ng babaeng ito. Masyado siyang maraming alam tungkol sa pamilyang ito na hindi na dapat pang maalala. Eksakto, sagot ni Kat. Ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. Ipapadala ko siya sa isang pasilidad kung saan hindi na siya makakagulo sa ating mga plano. Isang lugar na malayo sa ingay ng mundong ito. Ang tinutukoy ni Kat ay ang ligtas na bahay na inihanda ni Gerald. Ngunit para kay Liza, ang ibig sabihin nito ay isang madilim na wakas para sa matanda. Bago umalis, minabuti ni Kat na maghanda ng isang huling pagkain sa loob ng mansyong yon. Isang simbolikong huling hapunan. Habang nagluluto siya ng isang simpleng sopas para kay Lola Remedios, ang bawat galaw ni Kat ay puno ng pagmamahal na nakatago sa likod ng kanyang malamig na anyo. Ang tunog ng kutsara na sumasayad sa palayok ay tila isang uyayi na nagpapatulog sa mga hinala ni Liza. Sa bawat patak ng tubig na kumukulo, tila nararamdaman ni Kat ang unti-unting paghupa ng kapangyarihan ni Liza at Marco. Sa gitna ng hapagkainan, nakaupo sina Marco at Liza. Hindi alam na ang pagkaing nasa harap nila ay ang huling pagkakataon na makakaramdam sila ng karangyaan sa loob ng bahay na yon. Ang bawat subo nila ay tila isang sumpa na dahan-dahang pumapasok sa kanilang mga sistema. Ang hangin sa loob ng silid ay tila nagiging tuyot, puno ng hindi sinasabing banta.
Isang golden moment ang naganap nang iabot ni Kat ang mangkok ng sopas kay Lola Remedios sa silid nito. Ang kanilang mga daliri ay nagkadapo ng sandali. Sa haplos na yon, naisali ni Kat ang lahat ng kanyang pangako. Ang pangakong kaligtasan, ang pangakong katarungan, at ang pangakong muling pagsasama. Ang matanda ay tumango ng bahagya. Isang tahimik na basbas para sa digmaang haharapin ni Kat sa susunod na araw. Mag-ingat ka anak, ang mahinang bulong ni Lola Remedios na tila isang dalangin sa gitna ng katahimikan. Nang gabing iyon, sa tulong ni Gerald, palihim na inilabas si Lola Remedios mula sa mansyon. Ang bawat hakbang nila sa madilim na hardin ay puno ng kaba. Tila ba ang bawat kaluskos ng mga dahon ay isang banta ng pagkakahuli. Ngunit ang langit ay tila nakikiisa sa kanila. Ang makapal na ulap ay nagkubli sa liwanag ng buwan. Hinahayaan silang dumaan nang walang nakakakita. Pagbalik ni Kat sa kanyang sariling silid, naramdaman niya ang isang matinding pagod. Ngunit bago pa man siya makapikit, isang tunog ng pag-vibrate ng kanyang cellphone ang bumasag sa katahimikan. Isang video file mula sa isang hindi kilalang numero ang pumasok. Nang buksan niya ito, nanigas ang buong katawan ni Kat. Ang video ay kuha mula sa dashcam ng isang sasakyang nakaparada. Malapit sa bangin 2 taon na ang nakalilipas. Malinaw na nakikita ang mukha ni Marco at Liza habang itinutulak ang sasakyan ni Katarina. Ngunit may isa pang tao sa video, isang taong hindi niya inaasahang makikita doon. Hindi maaari. Bulong ni Kat, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at sakit. Sino ang ikatlong tao sa video na tila naging saksi at kasabwat sa kanyang kamatayan? At ang ebidensyang ito ba ang magliligtas sa kanya? O ito ang magiging mitya ng isang panibagong pagtataksil na hindi niya mapapatawad? Ang gabi ay tila naging mas madilim at ang bawat segundong lumilipas ay tila isang countdown patungo sa paghuhukom na magaganap bukas. Magsaya kayo ngayong gabi dahil ito na ang huling gabi na magagawa ninyong itaas ang inyong mga noo nang walang bahid ng kahihiyan. Ang kaisipang ito ay tila isang malamig na kumpas sa loob ng isipan ni Kat Chavez habang nakatayo siya sa gitna ng entablado ng Grand Ballroom. Ang paligid ay puno ng kislap ng mga chandelier na tila mga mata ng libu-libong saksi na naghihintay ng isang paghuhukom. Ang amoy ng mamahaling alak at ang halimuyak ng mga sariwang bulaklak ay nanunuot sa hangin. Ngunit para kay Kat, ang bango ay tila amoy ng isang sementeryong pinalamutian ng ginto. Sa harap ng entablado, nakaupo sina Liza at Marco, suot ang kanilang mga pinaka-inosenteng ng ngiti. Hindi alam na ang bawat segundong lumilipas ay isang hakbang patungo sa kanilang tuluyang pagbagsak. Naramdaman ni Kat ang bigat ng asul na sapiro sa kanyang dibdib, ang lagrimas de Maria na palihim niyang nabawi mula sa silid ni Liza bago ang pagtitipon. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang martilyo na nagpapaguho sa pader ng kanyang pagtitiis. Tiningnan niya si Gerald na nakatayo sa gilid. Ang mga mata nito ay puno ng pag-asa at suporta. Sa sandaling iyon, ang hangin sa ballroom ay tila naging kasing nipis ng sinulid. Puno ng tensyong handa ng pumutok. Good evening everyone. Ang boses ni Kat Chavez ay umalingaw sa buong silid. Kasing linaw ng kristal at kasing talim ng kidlat. Ngayong gabi, hindi lamang natin ipinagdiriwang ang tagumpay ng Alcacid Jewelry. Ngayong gabi, ating ilalantad ang tunay na halaga ng bawat hiyas na inyong nakikita. Isang senyas ang ibinigay ni Kat sa technician. Ang malaking projector screen sa likuran niya ay dahan-dahang bumaba. Inaasahan ng lahat ng isang corporate video tungkol sa kasaysayan ng kumpanya. Ngunit ang lumabas ay ang duguang dashcam video mula sa gabi ng trahedya. Ang bawat ingay ng pagdausdos ng sasakyan sa putik at ang malinaw na usapan ni Liza at Marco sa gilid ng bangin ay pumuno sa bawat sulok ng ballroom. Itulak mo na, Marco. Siguraduhin mong wala nang hininga ang babaeng iyan. Ang tinig ni Liza sa video
ay tila isang sumpa na bumasag sa lahat ng katahimikan ng mga panauhin. Ang tunog ng mga basong nababagsak sa sahig at ang marahas na paghinga ng mga tao ay tila musika sa pandinig ni Kat. Nakita niya ang mukha ni Liza na naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga labi ay nanginginig habang ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa matinding takot. Si Marco naman ay tila naging isang rebulto, hindi makagalaw sa gitna ng kahihiyang unti-unting lumalamon sa kanyang buong pagkatao. Ngunit ang hindi inaasahan ng lahat ay ang pagpapatuloy ng video. Doon, lumitaw ang ikatlong tao, si Attorney Valdez, ang pinagkakatiwalaang abogado ng kanilang ama. Nakita sa video kung paano niya tinanggap ang isang bag ng pera mula kay Marco, kapalit ng pagpapalsipika sa testamento ni Catarina. Ang bawat katotohanan ay tila isang baha na humuhugas sa lahat ng dumi ng pamilya Alcacid. This is a lie! Isang malaking kasinungalingan ito. Ang hiyaw ni Liza, dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo na at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Sino ka ba talaga, Kat Chavez? Dahan-dahang lumapit si Kat sa gilid ng entablado. Tinitigan niya si Liza ng direkta sa mga mata. Sa isang marahas ngunit eleganteng galaw, kinuha ni Kat ang isang wipes at binura ang bahagi ng kanyang makeup. Inilalantad ang maliit na markang hugis, paru-paro sa kanyang balat, na tanging si Liza lamang ang nakakaalam. Ako si Catarina Alcacid. Ang kanyang tinig ay tila isang kulog na nagpayanig sa buong ballroom. Ang babaeng itinulak ninyo sa bangin, ngunit tumangging mamatay hanggat hindi ninyo binabayaran ang bawat patak ng dugo at luhang ninakaw ninyo. Ang katahimikan sa ballroom ay naging kasing bigat ng isang hatol. Sa gitna ng kaguluhan, pumasok ang mga tauhan ng NBI. Ang bawat yabag ng kanilang mga sapatos ay tila huling tunog ng kalayaan ni Liza at Marco. Nakita ni Kat kung paano pilit na nanlaban si Liza. Ang kanyang mga mura ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Hanggang sa marinig ang tunog ng mga posas na dahan-dahang isinasara sa kanyang mga kamay. Isang golden moment ang namagitan kina Catarina at Gerald sa gitna ng kaguluhan. Humakbang si Gerald patungo sa kanya. Kinuha ang kanyang kamay at hinalikan ito sa harap ng lahat. Ang init ng labi ni Gerald ay tila huling gamot sa sugat ng kanyang kaluluwa. Ang bawat hininga ni Catarina ay tila naging malaya na sa wakas. Ngunit sa gitna ng pag-aresto, isang matinding gulo ang nangyari. Mabilis na nakawala si Marco sa isang pulis at kinuha ang isang basag na bote mula sa lamesa. Sa halip na tumakas, sumugod siya patungo kay Catarina. Ang kanyang mukha ay puno ng desperasyon at kabaluan. Kung hindi ka mapupunta sa akin, Catarina, walang sino man ang magmamay-ari sa'yo. Ang hiyaw ni Marco ay tila huling banta ng isang mamatay tao. Naramdaman ni Catarina ang hangin na humahawi sa kanyang paligid habang papalapit ang talim ng basag na bote sa kanyang leeg. Ang kamatayan ay hindi laging dumarating sa anyo ng isang bangin. Kung minsan, ito ay nasa mga mata ng taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong buhay. Ang kaisipang ito ay tila isang malamig na hanging humaplos sa batok ni Catarina habang pinapanood ang duguang dulo ng basag na bote na mabilis na papalapit sa kanyang leeg. Ang bawat segundong lumilipas ay tila naging isang mabagal na sayaw sa pagitan ng buhay at katarungan. Sa gitna ng liwanag ng mga chandelier, ang mukha ni Marco ay tila isang maskara ng kabaliwan. Ang bawat ugat sa kanyang noo ay nakalabas. Sumisigaw ng pagkatalo na hindi niya kayang tanggapin. Ang amoy ng alak at pawis ay nanunuot sa paligid. Ang amoy ng isang taong wala nang natitirang dangal. Ngunit bago pa man madapuan ng matalim na bubog ang balat ni Catarina, isang matatag na katawan ang humarang sa kanyang harapan. Ang malakas na tunog ng pagtama ng bote sa braso ni Gerald ay bumasag sa katahimikan ng ballroom. Nakita ni Catarina ang pagtalsik ng ilang patak ng dugo sa sahig na marmol.
Tila mga pulang talulot ng rosas na nalanta sa gitna ng unos. Ang bawat hininga ni Gerald ay tila isang mahinang daing, ngunit hindi siya natinag. Nanatili siyang nakatayo, tila isang matibay na haligi na handang tumanggap ng lahat ng sakit para lamang sa kaligtasan ng babaeng iniibig niya. Gerald! Ang hiyaw ni Katarina ay puno ng matinding hapdi at pangungulila. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na humawak sa braso ni Gerald. Ang kanyang mga daliri ay naramdaman ng init ng dumadaloy na dugo na tila ba ang sarili niyang buhay ang unti-unting nauubos. Sa isang iglap, ang mga tauhan ng NBI ay dumamba kay Marco. Ang tunog ng pagbagsak ng katawan ni Marco sa sahig ay tila huling kumpas ng isang malagim na simponya. Wala nang lakas si Marco na lumaban. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kisame. Tila ba doon niya hinahanap ang lahat ng yaman at kapangyarihang nawala sa kanya sa loob lamang ng isang gabi. Ang kanyang mga pangarap ay naging mga abo na dahan-dahang tinatangay ng hangin ng katarungan. Ilayo niyo siya! Ilayo niyo ang halimaw na yan! Ang hiyaw ni Liza mula sa malayo ay puno ng desperasyon. Nakaposas na ang kanyang mga kamay, ang kanyang mamahaling damit ay gusot-gusot na, at ang kanyang mukha ay punong-puno ng luha ng galit at takot. Ang bawat hakbang ng mga pulis na humihila sa kanya palabas ay tila isang hakbang patungo sa madilim na kabanata ng kanyang buhay. Ang bawat hiyas na suot niya kanina ay tila naging mga tanikalang bumibigat sa kanyang pagkatao. Naramdaman ni Katarina ang pangangatog ng kanyang buong katawan. Tumingin siya sa paligid ng ballroom. Ang mga taong dati ay humahanga sa kanya, ngayon ay nakatingin, nang may halong habag at pagkamangha. Ang yaman ng mga alkasid ay hindi na simbolo ng dangal, kundi isang paalala ng isang madugong nakaraan. Ang hangin ay tila naging kasing lamig ng yelo, nanunuot sa kanyang mga buto. Nagpapaalala sa kanya na ang paghihiganti, gaano man ito katamis, ay may iniiawang lamat sa kaluluwa. Isang golden moment ang namagitan sa kanila ni Gerald sa gitna ng kaguluhan. Sa kabila ng hapdi ng kanyang sugat, dahan-dahang itinaas ni Gerald ang kanyang malinis na kamay at hinaplos ang pisngi ni Katarina. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng galit, kundi isang dalisay na pasasalamat. Tapos na, Katarina. Wala na ang mga aninong humahabol sa'yo. Bulong ni Gerald. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit sapat na upang magbigay ng kapayapaan sa naguguluhang isipan ni Katarina. Ngayon, maaari ka nang huminga nang hindi natatakot sa bukas. Isinalalay ni Katarina ang kanyang ulo sa balikat ni Gerald. Hinahayaan ang bango ng katawan nito na maging kanlungan niya. Ang bawat patak ng luha na dumadaloy sa kanyang mga mata ay tila bawat kasinungalingang kailangan niyang burahin. Sa sandaling iyon, ang asul na sapiro sa kanyang leeg ay tila naglabas ng isang banayad na liwanag, tila basbas ng kanyang ina na sa wakas ay payapa na ang lahat. Ngunit habang inalalaya ni Gerald si Katarina palabas ng ballroom, napansin ni Katarina ang isang pamilyar na mukha sa gitna ng maraming tao. Ang ikatlong tao sa video, si Attorney Valdez, ay mabilis na tumatalikod. Tila may bitbit na isang bagong lihim na hindi pa natutuklasan. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo ng isang saglit at doon, nakita ni Katarina ang isang nangiting hindi para sa tagumpay, kundi para sa isang panibagong panganib. Mayroon pa bang mas malalim na lihim na nakatago sa likod ng pagbagsak ni Liza at Marco? O ang katarungang ito ay simula pa lamang ng isang mas malaking pagsubok para sa muling nabuong puso ni Katarina? Ang tunog ng mga sirena sa labas ay tila nagpapaalam sa gabi ng paghuhukom. Ngunit ang bawat tibok ng puso ni Katarina ay tila nagtatanong, saan nga ba nagtatapos ang pagbabayad at saan nagsisimula ang tunay na pagpapatawad? Hindi ang ginto ng Alcacid ang magbabalik ng aking dangal, kundi ang bawat hiningang wala nang kasama pang takot. Ang kaisipang ito ay tila isang malinis na agos ng tubig
na humuhugas sa lahat ng dumi sa kaluluwa ni Katarina habang nakatayo siya sa loob ng bakanting opisina ng kanyang ama. Ang silid ay amoy lumang papel at alaala, ngunit ang bigat na dati ay tila sumasakal sa kanya ay napalitan na ng isang magaan na pakiramdam. Ang bawat sikat ng araw na tumatagos sa bintana ay tila mga daliri ng kanyang ama na humahaplos sa kanyang balikat, nagbibigay ng basbas sa kanyang muling pagsilang. Naramdaman ni Katarina ang mahinang pagyanig ng kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe mula kay Gerald. Nahanap na namin si Attorney Valdez sa paliparan. Hindi siya nakatakas. Isang matinding buntong hininga ang kumawala sa mga labi ni Katarina. Ang huling piraso ng puzzle ay nalagay na sa tamang lugar. Hindi naging madali ang paghuli sa abogadong nagtaksil sa kanyang ama. Ngunit sa tulong ng kanyang talino bilang Kat Chavez, na-trace niya ang mga offshore accounts na ginamit nito upang itago ang perang ninakaw ni Liza. Sa bawat segundong lumilipas, ang hangin sa opisina ay tila nagiging mas sariwa, puno ng pag-asang matagal na niyang inakalang naglaho na sa bangin ng Tagaytay. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa hospital kung saan nagpapagaling si Gerald. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa pasilyo ay wala ng banta, kundi isang ritmo ng kapayapaan. Nang buksan niya ang pinto ng silid, bumungad sa kanya ang mukha ni Gerald. Maputla pa rin, ngunit may ngiting tila nagbibigay ng liwanag sa buong kwarto. Nakaupo sa tabi nito si Lola Remedios, hawak ang isang mangkok ng mainit na sopas. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa nang makita ang kanyang alaga. "Nanay, Gerald!" Ang boses ni Katarina ay tila isang malambing na awit. Lumapit siya at yumakap sa matanda. Hinahayaan ang bango ng kanyang nanay na pumawi sa lahat ng pait na naranasan niya. Ang bawat haplos ni Lola Remedios sa kanyang buhok ay tila isang gamot na nagpapahilom sa bawat peklat ng kanyang kaluluwa. "I'm so proud of you, Katarina. You did it." Bulong ni Gerald, ang kanyang tinig ay puno ng paghanga. Inabot niya ang kamay ni Katarina at mahigpit itong hinawakan. Wala na ang Kat Chavez na puno ng galit. Ang nakikita ko na ngayon ay ang babaeng matagal ko nang minamahal. Mas matapang, mas matalino, at higit sa lahat, malaya. "Hindi ko ito magagawa kung wala ka, Gerald," sagot ni Katarina. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha ng kaligayahan. Isang golden moment ang namagitan sa kanila. Isang sandali kung saan ang lahat ng sakit, pagtataksil at operasyon ay naging bahagi na lamang ng isang malungkot na kwentong may magandang wakas. Ang amoy ng mga sariwang bulaklak sa tabi ng kama ay tila nagpapaalala sa kanila na ang bawat sugat ay may kaukulang paghilom sa tamang panahon. Lumipas ang mga linggo at unti-unting bumalik ang sigla sa buhay ni Katarina. Ang Alcacid Jewelry ay muling nagbukas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang ito tungkol sa karangyaan. Nagtayo si Katarina ng isang foundation para sa mga biktima ng karahasan sa pamilya, gamit ang isang bahagi ng kanyang yaman upang magbigay ng bagong muka at bagong simula sa mga taong nawalan na ng pag-asa. Isang hapon, bumalik si Katarina sa bangin kung saan siya namatay. 2 taon na ang nakalilipas. Ngunit hindi na siya duguang nakahandusay. Nakatayo siya sa gilid, suot ang isang puting damit na sumasayaw sa hangin. Kasama niya si Gerald at sa kanilang mga kamay ay hawak ang mga puting orchid. Dahan-dahan nilang binitiwan ang mga bulaklak patungo sa kailaliman ng bangin, isang huling pamamaalam sa nakaraan. Dito namatay si Katarina at dito rin isinilang ang babaeng haharap sa bukas ng may pagmamahal, wika niya sa hangin. Ang tunog ng ulan ay napalitan na ng huni ng mga ibon at ang banayad na bulong ng hangin sa mga puno. Wala ng takot, wala ng puot. Ang tanging natira ay ang mainit na haplos ng kamay ni Gerald sa kanyang baywang at ang pangako ng isang kinabukasang sila mismo ang gagawa. Ang bawat tibok ng puso ni Katarina
ay tila nagsasabing, handa na ako. Ngunit habang sila ay papaalis, napansin ni Katerina ang isang maliit na bata sa di kalayuan na namumulot ng mga bulaklak. Tila ba may isang bagong kwentong magsisimula sa lugar na ito. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang buhay ay patuloy na iikot at sa pagkakataong ito, sisiguraduhin niyang bawat kislap ng hiyas ay magmumula sa katotohanan. Ang bawat pilat sa ating mukha at kaluluwa ay hindi tanda ng ating pagkatalo, kundi mga mapa ng ating paglalakbay patungo sa tunay na pag-ibig. Ang kaisipang ito ang dahan-dahang sumasayaw sa isipan ni Katerina habang pinapanood niya ang paglubog ng araw sa pampang ng Batangas. Ang langit ay nababalutan ng kulay kahel at lila. Tila isang napakalaking canvas na ipininta ng tadhana upang markahan ang pagtatapos ng isang mahabang gabi. Ang tunog ng maliliit na alon na humahalik sa pampang ay tila isang banayad na bulong na nagpapakalma sa kanyang diwa. Wala na ang ingay ng galit, wala na ang lagablab ng puot na dating sumusunog sa kanyang pagkatao. Naramdaman ni Katerina ang malambot na buhangin sa pagitan ng kanyang mga daliri. Hinawakan niya ang kanyang mukha, ang mukhang binuo ng mga dalubhasang kamay sa Korea. Dati, itinuring niya itong isang maskara ng paghihiganti, isang kasangkapang ginamit niya upang wasakin ang mga kaaway. Ngunit ngayon, sa harap ng payapang dagat, naramdaman niyang ang mukhang ito ay kanya na talaga. Hindi dahil sa ganda nito, kundi dahil sa mga matang sumasalamin na ngayon sa kapayapaan. Pinatawad na niya ang kanyang sarili sa pagiging marupok noon at pinalaya na niya ang kanyang puso mula sa pagkakagapos sa utang na loob na ginamit ni Liza upang siya ay saktan. Sa di kalayuan, nakita niya si Lola Remedios na masayang nakikipaglaro sa isang aso sa may garden ng kanilang bagong bahay. Ang tawa ng matanda ay tila isang gamot na tuluyang nagpahilom sa huling sugat ni Katerina. Alam niyang sa mga sandaling ito, sina Liza at Marco ay nahaharap sa madilim na realidad sa loob ng rehas, binabayaran ang bawat sentimong ninakaw at bawat buhay na sinira. Ngunit para kay Katerina, hindi na sila mahalaga. Ang kanilang mga pangalan ay naging mga anino na lamang na dahan-dahang kinakain ng liwanag. Iniisip mo na naman ba ang nakaraan? Ang boses ni Gerald ay tila isang mainit na yakap sa gitna ng malamig na simoy ng dagat. Humakbang ang lalaki palapit sa kanya at dahan-dahang ipinatong ang isang makapal na shawl sa kanyang mga balikat. Ang amoy ni Gerald, isang halu-halong bango ng dagat at ng katapatan, ay tila naging tahanan na ni Katerina. Hinawakan ni Gerald ang kanyang kamay. Ang bawat daliri ay sadyang pinagsama, tila isang pangakong hindi na kailanman muling mabubuwag. Hindi na, Gerald, sagot ni Katerina. Ang kanyang tinig ay puno ng katapatan. Iniisip ko kung gaano ako kaswerte na sa kabila ng lahat ng nangyari, nahanap ko ang isang pag-ibig na hindi tumingin sa aking mukha, kundi sa aking kaluluwa. Isang golden moment ang namagitan sa kanila nang dahan-dahang iniharap ni Gerald si Katerina sa kanya. Tinitigan niya ang mga mata ng babae nang may matinding paghanga. Katerina, o Kat, o kahit sino ka pa, para sa akin, ikaw ang pinakamagandang bahagi ng aking buhay. Ang mga peklat mo, nakikita man o hindi, ang nagpapatunay na ikaw ay isang mananalo. Dahan-dahang iniyuko ni Gerald ang kanyang ulo at idinikit ang kanyang mga labi sa noo ni Katerina. Ang kislap ng bituin sa langit ay tila sumasabay sa pintig ng kanilang mga puso. Sa sandaling iyon, ang asul na sapiro sa leeg ni Katerina ay hindi na simbolo ng Lagrimas de Maria o ng mga luha ng pighati. Ito na ang simbolo ng kanyang dangal na muling nabawi at ng pag-ibig na muling nabuo. Ang buhay ay hindi naging madali para kay Katerina. Marami siyang nawala,
Marami siyang isinakripisyo. Ngunit sa huling pahinang ito ng kanyang kwento, natutunan niyang ang tunay na hustisya ay hindi lamang ang pagpaparusa sa mga nagkasala, kundi ang pagbibigay sa sarili ng pagkakataong lumigaya muli. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan na ang lahat, kundi ang pagpiling huwag nang hayaang kontrolin ng nakaraan ang iyong bukas. Habang naglalakad ang dalawa pabalik sa bahay, magkahawak kamay sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang bawat hakbang nila ay tila isang bagong kabanata. Isang kabanatang isinulat sa tinta ng pag-asa at tinapos sa tuldok ng tunay na pagmamahalan. Wala ng anino, wala ng takot. Ang narito na ay si Katarina, ang babaeng nagmula sa hukay, dumaan sa apoy, at sa wakas ay nakahanap ng kanyang langit sa piling ng taong tunay na nagmamahal sa kanya. Ang pag-ibig ay higit pa sa mukha. Ito ay ang tibok na nananatili kapag ang lahat ng palamuti ay nawala na. At sa wakas, si Katarina ay payapa na.